Marta ay isang dalagang naninirahan mag-isa sa isang lumang bahay sa gilid ng isang masukal na kagubatan. Sa bawat gabi, palagi siyang nakakarinig ng mga kakaibang tunog, mga yapak sa kahoy na sahig, mga kaluskos sa likod ng pinto, at minsan, mahihinang bulong sa dilim. Natatakot man, sinisikap niyang ipaliwanag ang mga ito sa sarili, iniisip na baka gawa lamang ng hangin o ng mga hayop sa labas. Ngunit isang gabi, habang nasa kalagitnaan ng pagtulog, nagising siya sa tunog ng pagbukas ng pinto sa kanyang kwarto. Sa pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang anino ng isang babae sa tabi ng kanyang kama. Napaiktad siya sa takot, ngunit nang mag-ilaw siya, wala na ang babae. Palaging ganito ang kanyang karanasan, mga anino, mga kaluskos, mga bulong na hindi maipaliwanag, nagpa siya si Marta na mag-imbestiga. Kinilala niya ang dating may-ari ng bahay at nalaman niyang matagal na itong wala. Napansin niyang parang hindi siya pinapansin ng mga ito. Isang araw, may napansin siyang isang pamilyar na mukha sa salamin. Hindi siya makapaniwala nang makita ang isang matandang lalaki na tumitingin sa kanya ng diretsyo. Hindi ito posibleng mangyari, wala siyang kilalang ganoon. Isang gabi, muling lumitaw ang mga multo. Sinubukan niyang harapin ang mga ito at nagulat siya nang biglang magsalita ang isang babae. "Bakit ka nandito?" tanong nito. Sa puntong iyon, napagtanto ni Marta ang isang nakakakilabot na katotohanan, ang mga multong ito ay totoong tao pala. Sa kanyang pagsasaliksik, natuklasan niyang siya mismo ay matagal nang patay. Siya pala ang multo sa bahay na iyon, napaluhod si Marta sa sahig. Labis ang pagkalito at takot. Biglang luminaw ang lahat, ang kanyang pag-iisa, ang kawalan ng komunikasyon sa labas, at ang mga kakaibang karanasan niya sa bahay. Sa kabila ng lahat, kinailangan niyang tanggapin ang kanyang kalagayan. Sa wakas, nahanap niya ang kapayapaan sa kanyang pagkakaintindi na siya na mismo ang multo sa kanyang sariling bahay.